ay July 5 na ba or 6? Hindi ko alam kung anong date na. So, ang aga ko nagising ngayon ay 8 a.m. So, update lang tayo kung bakit ang tagal naming walang vlog. Ang tagal kong walang vlog, guys. Ang dami kasing mga nangyari. Tapos, naging busy after nung kasakstan. Tapos, nakita nyo naman ang aking mukha. Medyo payaters na tayo ngayon. So, ayan, guys. Oh, grabe yung aking pawis. Dahil ngayon, guys, ay busy ako dahil 1 week na lang uuwi tayo ulit ng Pinas. So, pakita ko sa inyo yung aking mga gamit. Hindi pa talaga ayos, as in super duper gulo-gulo pa ng buhay namin ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan guys. Yan yung aming dalawang box. Ayun yung isa na box. Ayan. Guys, kasi 'di ba, sinabi ko sa inyo noong last year na hindi talaga kami gaano nagbabag. Puro lang kami box. Tapos, isa kaming bag ni Papa. Actually, sabi kasi ni Papa, ayaw na daw niya muna mag-box ngayon dahil nga nahirapan din talaga kami noong nakaraan. Tapos, ito pa yung mga ilalagay namin sa mga bagahe namin na yan. Ayan pa. Aayusin ko pa yan dito. Tapos, ayan yung aming mga hand carry. Tapos, ayun pa. Ayun. Yan pa yung mga kalat-kalat dyan na yan, guys. So, talagang madami pa ako talagang kailangang asikasuhin talaga. So, ang ginagawa ko ngayon, guys, naglalaba ako. Tsaka nagluluto. Yan. Sa may aming kusina. So, guys, ayan ang ating niluto. Tinola. Tapos, dito naman sa ating kusina, kakaluto ko lang ng ayan, adobo na merong kangkong. Yan ang aming food. So, sa pagluluto, guys, inaano yung pagluluto, parang na lang kasi kami dito, 1 week na lang. So, kaya hindi ako nagluto ngayon ng madami. Kasi, 1 week na lang kami dito, tapos, kaya hindi ako nag-i-stock pa ng mga pagkain sa ref. So, ngayon ay magbabalaw naman tayo dahil tapos na tayo magluto. Or baka kumain muna tayo, guys, kasi nagugutom na rin ako. Kahapon kumain kami mga 5 p.m. Hi, guys. Ayan, grabe yung pawis ko. Tapos na tayo sa paglalaba. Ayan, nakikita nyo. Dito ako sa loob talaga dito talaga kami sa loob. Kasi, guys, bawal sa labas magsampay. Dahil bawal yon sa municipality daw. Kaya kahit magsampay kami doon ng konti, bawal talaga. So ngayon, mag-aayos lang ako nung aming bagahe. So titingnan ko kung ilang kilos na ang kulang. Kung nakailang kilo na kami kasi ang airlines namin is Saudi Airlines. So bakit kami nag-Saudi Airlines? Patayin ko muna to. Bakit nga pala kami nag-Saudi Airlines, guys? Kasi Saudi Airlines ay siya, guys, mura yung ticket. Kaya tapos 43 kg. So 46 kg dahil 23 kg each, 2 piece each, 23. So 46 kg plus 7 kg hand carry. So kaya kami nag Saudi Airlines. At kahit na merong talaga sa Saudi, meron pang stopover, okay lang yun, guys. Kahit may stopover, basta ang importante, mura ang ticket. So, ayos-ayos lang tayo ng konti, guys, para malaman natin kung ilang kilos na tayo sa ating bagahe, kung may bibilin pa ba, ilang kilos pa ang kailangan. So, kailangan natin malaman yan dahil baka mamaya sobra-sobra na pala tayo sa kilo. Ang mahal pa naman ng extra kg sa Saudi, hindi katulad sa Cebu Pacific na kayang-kaya ng budget. Dito mahal lang, plus 20 kg or plus 15 kg, mahal siya, guys. Update tayo, guys. Update. So, bali okay na yung isa naming bagahe. Ito, kung kulay black na yan. Okay na yan, 22. Tapos alam ko yung dalawang box na yan 22 rin yan. Tapos ito 22. Tapos ang ayusin ko na lang, guys,
ay ayan, yan yung bag ko pa na isa. Tapos ayan yung aftermath. Ayan pa. Tapos ito pa yung isang hand carry. So, tinitingnan ko pa guys kung makakabili pa ako ng ibang chocolate. So, ewan ko kung ilang kilo na tong kulay pink na to. Kasi set na ako doon sa tatlo. So, ito na lang at itong mga hand carry namin. Kasi ito yung hand carry ko. Tapos, ito yung hand carry ni Papa. Tapos, ito yung pan-check-in namin. Ayan, yung pink na yan. So, titingnan ko guys kung ano siya, titingnan ko kung pwede, kung yung mga damit namin, i-hand carry na lang namin lahat. Tapos, the rest, yung mga ibang chocolate, kung pwede pa kami makabili, dito na yan sa isang check-in. Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, ito na yung the next day. Kahapon, nag-vlog tayo regarding about sa aking mga bagahe, sa aming bagahe. So, okay na siya ngayon. Ngayon is Sunday. So, meron pang mga 6 days pero in-okay na namin yung bagahe kasi para hindi na ako magbubukas. Ang asikasuhin na lang ay yung mga pang hand carry namin. So, ngayon yung hand carry, yung isang hand carry is okay na. 7.5 kilo siya. So, sana hindi siya timbangin. Tapos magdadagdag na lang kami doon sa airport kapag nakalagpas na kami doon sa may baggage counter. Tapos itong vlog na to guys, life update, continuation kasi nga ang tagal kong hindi nagba-vlog kasi nga ang dami mga trabaho after ng Kazakhstan. Tapos minsan kasi 'di ba kapag content creator ka, wala ka na rin ma-i-vlog. Kung nakikita nyo sa mga short ko, kung ano na lang din ang nilalagay ko kasi nga hindi ko naman talaga pure na trabaho ang pagiging content creator. So talagang gusto ko lang talaga na i-file or i-video yung mga experiences na nangyayari sa amin dito sa UAE. Kasi nga para kapag nag-for good na kami, meron kami mga babalikan. Kami, minsan pinapanood namin yung mga old videos pa nung nagba-vlog pa ako 2019, 2020, nung bata pa, nung baby pa si Aba, yun yung mga pinapanood namin. Kaya mas maganda talaga na minsan nagbibideo-video ka kasi para meron kang mga nababalikan na video ng mga vlog. So guys, meron tayong pamic kasi may electric pan. Pag ganito kasi na umaga, hindi ako nagbubukas ng AC. Kasi nga, yung ngayon sobrang init dito sa UAE. Bakit hindi ako nagbubukas ng AC? Kasi buong araw na siyang bukas. Kaya pinagpapahinga ko. Di ba sa Pilipinas ganun din naman. Nag-electric pan naman talaga tayo. Dito lang naman tayo sa abroad talaga nag-AC talaga eh. Kahit naman din sa Pilipinas, hindi naman tayo naka 24/7 na nag-AC, di ba? So, pinagpapahinga ko yung AC namin kasi yung AC namin is lang siya, window type. Hindi siya yung ano ba tawag doon sa isang klaseng split type, yun, hindi siya split type. Matagal na kami nagsasabi doon sa owner na bigyan kami ng split type pero ayaw niya kasi daw mahal. Sabi ko nga pagpalit na lang yung AC dito sa kabilang bahay kasi wala pa naman tao, tapos amin na lang yung split type. Matrabaho daw yun, ayaw niya. So nagtitipid yung aming landlord, ayaw niya maggumastos. So kaya okay lang kahit medyo maingay talaga yung aming AC. Tapos guys, update sa akin, kung napapansin nyo, sobrang payat ko ngayon. Hindi naman siya sobrang payat, parang okay, pumayat talaga ako kasi nga, 'di ba nung meron ako mga video regarding about sa fasting ko, nagpa-fasting ako, 'di ba? Galing ako sa 78 kilos. Tapos ngayon, nagtitimbang-timbang ako nasa mga 61 to 62. Ganun na yung lagi kong timbang, 61, 62. So, according dun sa apps, ang target ko na timbang is 55. Pero tingin ko hindi na siya kakayanin ng 55. Parang hirap na ako kapag nag-55 pa ako. Kasi feeling ko ito na yung maximum na ipapayat ko, 61, 62. Kung mag-50, hindi talaga. Ang tagal ko na hindi nagpa-fasting. Pero continuous pa rin naman yung ko guys, yung hindi namin pagkain ng sweets nung asawa ko kasi nga sugar talaga ang nakakapagpataba sa isang tao, yung pagtitake ng mga sweets, yung sobrang sweet sa katawan. So yun talaga yung binawasan namin, lalo na ako nung nag-fasting ako, isa yun sa mga binawasan ko. Tapos hindi na rin kami nagsusugar sa mga kape-kape namin, hindi kami nagti 3-in-1, hindi kami yung mga nagkakapuccino na
na yung mga sachet, hindi guys. Yung kape namin, lagi na lang siyang 2-in-1 o kaya bukod yung creamer, bukod din yung kape. Ganun na yung kape namin. Yung normal na kape sa Pilipinas na 'di ba minsan sa atin dati sa Pilipinas na nakabukod yung gatas sa kape. So ganun na yung ano namin ni ng asawa ko. Ganun na yung take namin. Tapos sa kahit magtsa ako, ganun din. Nagdadala na lang ako ng sweetener, bumibili ako ng sweetener. Yun yung tingin ko na nakapagpapayat talaga sa akin, yung pagbabawas. Nakain pa rin naman kami ng mga sweets, lalo nga ngayon na tigil na ako sa fasting. Nakain pa rin naman kami ng mga chocolates, pero hindi, kasi ako kasi talaga, hindi naman kasi ako talaga mahilig sa matatamis. Yung asawa ko, oo. Pero kalimitan, ang binibili namin is puro mga dark chocolate. Yun yung mga tinitake namin. Nakain din kami ng mga paunti-unti, yung sa cake. Oo, nakain kami ng mga matatamis guys kapag may pagkakataon kumakain kami. So, hindi naman namin dinideprive masyado yung sarili namin kasi nga, 'di ba, 40 na, alam mo na, mahina ng ating mga panunaw kaya kailangan para hindi tayo magkasakit ng malala dahil hindi na tayo bumabata, ika nga, kaya dapat mag-diet na rin tayo guys. Share ko lang din sa inyo kasi halos magwa 1 year na rin naman na nangyari na hindi ko siya shinare talaga dito sa YouTube, kahit sa mga BFB, kahit dun, ang mga nakaalam lang nito, yung mga pamilya ko, tsaka yung mga kasamaan ko sa trabaho kasi kailangan. Last year guys, na-diagnose ako na meron akong myoma. Meron ako pero ano lang siya, maliit lang siya, tapos yung ugat niya is na dun malapit sa may paakyat siya. May pundal something yung diagnosis ni doc na naka dun sa may malapit sa uterus. Ilalagay ko na lang yung mga picture dito. Bali na diagnose ako niyan last year August. So pagkatapos namin mag-Azerbaijan, talagang inano ko na magpatingin sa doktor kasi nga iba na yung aking mga nararamdaman that time. So sabi ko, pumunta muna ako na Azerbaijan, kung ano man ang mangyari, at least nakapag-enjoy tayo, 'di ba? Kung ano man yung sabihin ng doktor or something. So pagbalik ko galing Azerbaijan, nagpatingin ako sa may gynecologist, then yun nga nakita niya na meron nga akong myoma. So, ang nangyari kasi noon guys, ito yung mga symptoms ha. Hindi ako doktor, pero kung meron kayong mga ganitong symptoms, much better na magpatingin talaga kayo agad sa gynecologist. Kasi ako guys, tiniis ko siya ng matagal kasi nga takot ako talaga sa doktor, takot ako sa hospital. Ayoko kasi kapag feeling ko pag pumupunta ako sa hospital, ang dami-dami mga sasabihin ng doktor, nagiging nega ako. Ang dami mga sinasabi na mas lalo ako ninenervyos, mas lalo ako natetense, nai-stress, kaya yon natagalan bago ako pero matagal tong sintomas na to. So, yung mga sintomas niya guys, mapapansin nyo, ito talaga, ang lakas ang lakas ng flow ng period nyo. Di bang normal na period dapat mga 3 days, 4 days, minsan pa nga umaabot ng 5 days. Pero yun sa akin guys, unti-unti, napapansin ko siya monthly, nagiging 6 days, 7 days, hanggang sa pinakahuli nga nung July, napansin ko na siya, nag 10 days na siya guys. As in 10 days, sobrang lakas. Tapos hindi na kaya ng isang pads, isang oras punong-puno na siya. So usually kapag normal ka, 'di ba, kapag yung isang pads mga 3 hours to 4 hours bago ka magpalit, hindi yun sa akin. Napansin ko lalo na nung August, hindi na siya kaya. So kaya nagda-diaper na ako, nag-adult diaper na ako, guys. Kasi nga sobrang daming dugo na lumalabas sa akin. So natakot na ako nung July, kaya nag-decide ako na magpatingin nung August kasi nga as in may lumabas sa akin na TMI sa mga kumakain, na may lumabas sa akin na ang laki-laki niyang buong dugo. So doon na ako natakot talaga, guys. Kaya tapos ang sintomas pa niya, aside sa yung mabilis, madami yung period mo, yung flow, palaging sumasakit yung ulo mo.
So ako guys, akala ko normal na sakit ng ulo lang, kaya lagi ako merong Advil sa bag. Ako yung pinupuntahan ng mga kasama ko sa trabaho kapag masakit yung mga ulo nila at mga katawan, kasi lagi ako may Advil guys. Kaya pala, na laging sumasakit yung ulo ko, kasi pala, wala na pala akong dugo. Mababang mababa na yung hemoglobin ko, mababang mababa na yung iron ko, na hindi ko nalaman nung, syempre, nung nagpatingin na ako, doon na nakita ni doc na sobrang baba talaga nung aking iron. So, yun yung mga napapansin ko. Tinatanong niya ako kung nahihilo ba ako. Sabi ko, hindi. Kasi talagang, siguro na, na-immune na yung katawan ko kasi nga, umiinom ako ng gamot, tapos ganun. And then, tsaka isa rin pala na sa inyo na kaya hindi rin ako nabubuntis kasi nga, gawa nga nung myoma na yon. Kaya hindi ako nabubuntis. So, isa sa mga reason yon. So, tinanong ko si Doc kung anong naging reason nun. Sabi niya sa akin, pwede daw heredity. Sabi niya sa akin, pwedeng sa mga stress daw. So, tinanong ko yung mga mga kapamilya ko. Marami nga talaga sa side ko na mga nagkaroon nun. Na until now, meron pa akong isang kamag-anak na hindi pa rin niya pinapatanggal yun sa kanya kasi nga natatakot. So, nasa pala namin yun, nasa side ko na at prone talaga ang mga babae. Ito, wag kayo matatakot guys kasi sabi nga ni Doc, prone talaga ang mga babae sa ganyan. Kaso naman kasi ang myoma kasi yung fibroids yung tinatawag, basta ilalagay ko na lang dito, hindi ko kasi yung word, may iba't iba kasing yon, klase yon. So yun sa akin kasi lang siya, nasa unahan lang siya. Kumbaga 'di ba yung cervix, yung cervix natin, pag ganun siya. So, yun sa akin, kung nakaganon siya, yun sa akin kasi nandito, sa may labas. Kaya, nung tiningnan ni Doc, nakakapa niya. Tapos, meron siyang ugat na nakakabit dun sa pinaka cervix, yung gano'n. So, dun sila tinignan, baka kasi nga mamaya, merong isa dito, tapos dun sa pinaka ulo pala, meron pa ring isa dun. So, ang nangyari nun guys, from August, test, tapos yon na na ako sa hospital. So, ilalagay ko yung mga clip nung nandun ako sa may hospital. So, nandito na kami sa hospital. Ayan na, na-cover na ako ng operation ba yan? Kasi ito yung namin, dito muna ako mamaya pa naman ang aking surgery, mga 9:30 AM. So nag-double check lang sila ng mga questions sa akin. So explain ko na lang sa inyo later. Bye! Sorry, I will get one gloves that comes for you. Cross-check nila yung blood. Say hi. Ha? Cross-check nila yung Say blood. hi. Kasi baka hindi ako yung blood. So guys, tapos na. Ayan, nilagyan na ako nung sa cannula daw to. Masyado pa maaga, 7:43. 9 o'clock daw, papasok na kami dun sa emergency room. Kasama ko ang asawa ko, yan siya. So, nilagyan na rin nila ako ng stocking. Ito yun guys, pakita ko sa inyo, stocking. Hindi kasi ako makagalaw, gawa nung Ayan, ito yung stocking guys. Nilagyan nila ako nito para daw sa procedure, para daw hindi daw magkaroon ng mga blood clot. So guys, tapos na yung aking surgery. Bali, nag-last siya ng, pumasok ako sa operating room ng 9, nag-start yun 9:30. Tapos nakabalik ako dito mga 11:30 yata. To 11:45. Ngayon, nagpahinga ako 1:30 na. Pinakain na nila ako, tsaka pinainom ng tubig. So, ito yung in-order ko. Greek salad, fruits, tsaka syempre, ang mahiwagang chicken burger.
medyo medyo nahihilo-hilo pa ako pero okay naman. So, kain muna tayo. So, yung ginawa pala sa akin na procedure, guys, napakadali lang. Pumunta kami na umaga, then mga tanghali, lumakalabas na rin kami. Kasi yung ginawa sa akin procedure is hysteroscopy. Yun, meron tayong kodigo, hysteroscopy. So, ito yung parang, may camera na ipapasok dun sa mo para tanggalin yung fibroid na nakakabit doon. So, yun. Actually, guys, kinakabahan ako sa procedure pero sabi naman, inassure naman ni Doc na wala naman daw mangyayari, na magiging okay din ang lahat kasi napakadali lang siya talaga kasi wala akong peklat, hindi ako yung tag doon, yung hiniwa. So, yung mga bago ngayon kasi yung hysteroscopy. So, ibang doktor ang gumawa sa akin yon kasi mas yung isang gynecologist, yung isang doktor, mas niya talaga yung hysteroscopy procedure. So, yon mabilis lang talaga, guys. Pagdating namin, nag-check-in dun sa may hospital, then after that yung procedure, tapos may pinaamoy lang sa akin, maya tulog na ako, and then after that tapos na yung procedure, and then nung natapos yung procedure, buong araw talaga, guys, tulog ako, as in super tulog ako. Pwede naman kami mag-stay sa hospital kung gusto namin, kaso inope na namin yun kasi nga pwede na naman kami lumabas kasi kung meron something na nangyari, pwede ka pa mag-stay doon. Sa akin kasi wala naman nangyari. Normal naman. Pagkagising ko, tinanong na ako ng nurse kung okay ba ang pakiramdam ko. Then, yun, everything okay naman. Tapos, pinakain pa. Tapos, yun lang yung nangyari. Tapos, sabi naman daw yung nakuha na fibroid, titingnan pa nila yun, itetest pa nila. So, after nung test na yun, 1 week, syempre kabado ka pa. Pero sabi naman kasi ni Doc, normally naman daw kasi kapag natatanggal daw yung mga ganon, hindi naman daw siya yung yung cancerous. Kumbaga, tinetest lang nila to double check nga. Ayun, after siguro mga 5 to 7 days yata, dumating yung result. At yung result is negative. So, talagang thank God. Kahit naman sinasabi talaga na-assure ni Doc na hindi siya magiging cancerous, pero syempre, iba pa rin yung marinig mo talaga yung result na wala talaga, okay siya. Okay na okay yung nakuha sa akin. And then after nun, guys, pinabalik ako, pinalab test, iron, pinabilan ako ng iron, and yun, nagtitake ako ng iron para bumalik ulit yung dugo ko na nawala ng ilang buwan. So, nasa level na yung aking iron at yung hemoglobin. So, until now, di pa rin ako bumabalik kay Doc. Bumabalik na naman ang pagiging pasaway ko. So, babalik ako kay Doc kasi nga, itetest ako ulit para yung iron ko. Kasi tapos na yung iron supplement. So, guys, ano nga ba yung after na natanggal yung aking fibroid? So, yung myoma, ano yung aking naramdaman? Napakalaking ginhawa, guys. Sobrang laking ginhawa. Ngayon ang period ko, guys, naglalas na lang siya ng 3 to 4 days. Tapos sa pads, talagang yung pads, pagdating ng mga second day, third day, yun, malakas siya, guys. Pero hindi na siya katulad talaga ng dati. Napakalaking ginhawa siya talaga, as in, na wala siya. Hindi na rin sumasakit yung ulo ko. Na-expired na yung mga Advil na binili ko. Dami kong binili noon. Na-expired lang siya, guys, dahil hindi ko na nga siya ginagamit. So, yun yung mga napansin ko nung naoperahan ako. Kaya, kung meron kayong ganitong mga symptoms na katulad nun sa akin, huwag kayong matakot, magpatingin kayo sa doktor kasi nga parang kasing normal na sa mga babae yung nagkakaroon ng ganun, yung may fibroids tsaka myoma. Kaya kung may mga symptoms kayo na malakas yung flow ng period nyo, sumasakit yung pagkikipagtali kayo sa asawa nyo, sumasakit. Doon yun sa akin kasi hindi ko naman siya maramdaman na sumasakit eh. Tapos tinanong ako ni Doc, isa yun sa mga symptoms kasi. Tapos
menstruation, sumasakit yung ulo nyo, nahihilo kayo, malakas yung period nyo. So, yun yung mga karaniwang symptoms kapag meron kayong fibroids or myoma. So guys, yun yung update ng aking live ngayon. So susunod ko na magiging vlog ay baka yung pag-alis namin papunta sa Pilipinas. Sa ano na yon, July, kailan ba? July 14, yun, paalis tayo. Al Ain to Dubai, Dubai to Saudi, Saudi to Manila. So, yun ang magiging vlog natin sa mga susunod na vlog. Kasi nasa Pilipinas na tayo, so magiging active na tayo ulit sa pagbablog. Kasi guys, wala naman ako ma-share kapag dito sa bahay. Kasi nga, nandito lang naman ako, hindi naman ako yung laging nalabas. Pasok, trabaho, bahay, ganun lang ako talaga lagi. Nalabas lang kami pa nag-grocery. Kaya ayoko naman na yun at yun lang naman yung i-share sa inyo. Gusto ko naman yung may ibang ma-share as a OFW, diba? Yun ang talaga ang trabaho kasi namin. Bahay, trabaho, bahay, trabaho na as OFW. Yung iba kasi, 'di ba guys, kalimitan kasi ano na sila talaga, kahit OFW sila, yung trabaho kasi nila, talagang video creator na sila talaga dito sa UAE. Kaya mas marami silang na-share, mas marami silang na na gagawa na video. 'Di ba? Nagpapalusot pa ako. So, yun lang guys for today at maraming salamat at yan pong update ng aking buhay dito sa UAE. So, yun lang guys. Paalam. See you sa Philippines.